Twisted Minds continue their dominance, coming in hot for week number 2. It's going to be our match number 2, game number 1. Pasok muna tayo sa Land of Dawn. Maganda yung mga nabanggit natin kanina, yung Moscow, yung Harit, lumabas. But there's also a lot of twists in this game. Kita natin, parang TLPH convinced sila na ito yung trajectory ng draft for Twisted Minds. Yeah. MP the King somehow found the joy up until the last option. JP though, Medyo kailangan niyang umalis doon dahil hindi siya bibiruin nung Kimi at ng Joy. At may Hylos pang nag-aabang. And now, JP will still give the vision to Carl TZ. Hindi niya hahayaang manakaw yung green camp. Pwede go. Pero dito si Lansu as well. Sanji going low. Nakalabumuhan ng dalawa. Pero para lang naman ibigay in-return yung favor sa side ng Twisted Minds na kung kami harasin nyo, kaya naman namin. Yan ang epekto ng kaka-Jimmy Sanji, kaya niya bumuot ng dalawa. Yan. Tama. Ganun talaga nakikita natin kung paano ma-flex those muscles. Pero sa ngayon, the muscle of the team is going to be the Hylos talaga dito later on ni Kaloy on how will he somehow negate yung pwedeng kumontra nga sa Joy dito ng MP the King. Ang masakit lang dito no siya. Figure out. Okay, Ang masakit lang dito, yung mga frontliners ng TLPH, lalo lang lalakas pagdating sa mid-game. Kasi may isang item na bibilin lang nila tapos lahat ng problema nila. Pag nakuha na nila yung Radiant Armor, yung apat na magic damage dealer sa side ng Twisted Minds, bababa kagad yung kanilang effectiveness. Yeah, and even Lansu ngayon medyo bumababa. A quick answer from JP and suffered herself pero maaaring mamaya pa yung first blood. Nag-level 4 pa lang yung ating mga junglers. Didelay lang talaga nila yung mabilis na pagsama ni Lansu. And that's a pre-turtle fight. So kinakailangan na siya yung magkukusan. Hindi pa siya level 4 at the moment, no consecration. Pero nandyan si MP the King para tumulong doon sa ginagawang harassment. Kaso nga lang sila yung nasaktaan ng Fraser's Wrath. Will connect, not enough damage. Makaka-atras ang Twisted Minds. Okay, ngayon ay magandang 3.0 para sa TLPH. Still on the lead pagdating sa posisyon din sila Sanford. Even Sanji predicting where Sean will be going. Papasok yung traction pulse doon, may higop yung dalawa. Lansu nang gugulo lang. RDC with the referee. Sa kanya pa rin yung objective. Pero mukhang ang plano ng side ng Twisted Minds ay humabol na lang. Nakapatay ng isa. Patay din naman si Sean. Ngayon humahabol pa si MP the King. Kanang pa rin energy eruption just to bait him dun sa loob ng torre. Pero pa ngayong portal na inilabas para makabalik yung mga namatay nung nakaraan. Kaso nga lang si Lansu ay masyadong makunat at hindi na mapapatay pa ng side ng TLPH. Crucial energy eruptions mula kay Carl TZ as well as the stun mula kay JP. Hindi nakapasok sa Turtle Pit si MP the King. Even though nakuha ng TLPH yung pagong, they had the right idea. Pwede nilang labanan after the Turtle take. Kaso yung energy eruption talaga kay Carl. And that's how you make somewhat of a move if you're TLPH. Capitalize yung early nyo na hindi naman kayo agad-agad mapepenetrate ng backlinks dito for Twisted Minds. Although that's an early double kill for Lansu, pero yung range nyo sa you would want to give the number sana dito kay MP or even Sean as well. Oo, sila yung dapat magkaroon ng early items kasi sila yung magtataguyod ng early game for the side of Twisted Minds. Pero what we saw kanina, it's a masterful display of how Carl TZ knows this lineup. Yeah. Paano yung galaw nila, paano sila lalabanan. Kasi sinasabi natin kanina yung matchup basis ng Fredrin versus the Joy. Even though, again, if you have the right idea for Twisted Minds, nandoon yung execution, kailangan mo na i-concern yung sarili mo sa mechanical outplay na pwedeng ilabas ng TLPH. There's also that TP mula rito kay JP, yung shortcut, and yung energy eruption talaga ang laking problema para sa Twisted. Dagdag pa natin dyan, pag umabot tayo sa punto na natapos yung Radiant Armor, mas malaki yung problema ng Twisted. Yeah, and for Twisted Minds also, is that hindi nila pwede iasa lang na pag sumama naman si Nosha, all goods. Kasi the thing is, Nosha still has to go his own way to sa top lane. Habang dito naman sa may bandang baba, yes, we see the reaction. That is the kind of move na gusto ni Sanford. Tapon yung katawan niya, and then the rush Regent. Yeah. Minamadali ni Carl. Oo, minamadali ni Carl. After nyan, sure ako Blade Armor kasunod niyan. Yeah, and that's the kind of veterancy na meron sila. Lansu ngayon ang target. Pero mukhang bait lang ito para sa TLPH. Hindi natuloy yung gustong pagsayaw ni MP the King. Pero Glorious Pathway ay nailatag na rin. SOD, nandyan. Papasok. Ang nandyan sino siya susubok. Pero may mortal na bibigyan ng pagkalawan ng mga members ng Twisted Minds. Now JP goes down. Si Lansu ay nagsusone lang. And Carl TZ ang na-punish ng side ng Twisted Minds. Another double kill for Lansu. What a great pick-off para sa Twisted. Yeah, Lansu and Kaloy on the front lines to revitalize with the Uranus. Hindi kinaya nung lantern ni Sanji. Ang problema kasi, tatamputin pa ng ubus na mana mo, ang taba pa ng buhay nung Uranus. Kaya bawal, hindi ko bawal talaga ibigay yung Uranus ni Lansu. Teka lang kasi Sanford ngayon iniipit ng tatlo.
Pero enough lang din naman yung time para... Hindi pala nila naagaw. Nakuha pa rin ni Sanford yung orange buff. Okay, so far, para sa Twisted Minds, katulad kanina, na problema sila sa damage. Nandun yung sustain, walang Oo. damage, so sakto rin yung timing dun ni Nosha with the Yeah. SOD. Ang problema kasi kahit sabihin natin nga parang konti lang i-damage siya Twisted, sa tagal ng team fight, bababad lang eh. Magsiswimming sila sa Revitalize. Tapos, sige, Ionic Edge, Ionic Edge, Ionic Edge, Ionic Edge. Ang problema kasi ang sakit niyan eh. The damage over time, no? Yung baba talaga. Minamarinate eh. Oy, 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 Pero oy. ngayon, marinating na another clash. MP the King mahuhuli, Teka matatapon. lang, na-stun siya doon na nabuhat pabalik ni Sanji, and Sanji gets the kill. Sinama pa si Kaloy sa casualty. Now si Lanzo ay mapipilitang umatras na lang. He can do anything but see his teammate die on the hands of TLPH. Ngayon binuhat siya muli. May Crimson Beacon pa. Sinubukan na TLPH. Nagdagdagan pa yung casualty. Kaso nga lang makunat talaga yung Uranus. Hindi pwedeng ganun yung approach ng Twisted Minds. Hindi pwedeng mauna yung Joy. Kita naman natin naka-ready yung taunt mula kay Carl TZ. Kanina pa niya inaabangan yung pagpasok. Hindi nga ata niya, binibitawan niya hanggat di niya kita yung Joy. And actually, that's a great idea, di ba? And without MP the King giving the first bits of damage, hindi naman kaya enough din ngayon Yeah. ni Nosha. Yep. Ngayon, 5-5 onto kill score, nakakasabay na rin ang Oh, TFH. Hindi lang basta okay. nakakasabay, nakakakuha na rin ng magagandang mga base onto Twisted. Yeah, I like this item mula kay MP the King. Usually, Starium site talaga yung binubuo sa Joy. You have the true damage, yung slow. Pero you need more reductions on the side of Twisted Minds. Kinuha niya rito si Genius 1 Yep. para at least sagot niya yung magic damage, magic reduction na meron dito si Carteezy. And then, pasok pa rin naman yan kapag pinaresan mo ng Holy Crystal, Yes. ng Divine Glaive, lalo lang lalambot yung Fredred. So this is Twisted Minds setting up themselves for the spike na kailangan nila ng mid game para maitawid si Nosha sa late game. Okay, ngayon para kay Lakaloy as well, somehow napipredict dito pala pa sa NDP. So they have to be proactive onto placing Lanzo. themselves dito pagdating sa mga glorious pathway na angles. At ngayon, Oh. ang guloy nila as Lanzo. Andiyan si Lanzo at si Kaloy para humarami. Every time from the side, but still Carl DZ ang makakasecure ng third kill. Ngayon naghahanap pa rin ng kill ang TLPH. Lanzo! Sanji, Crimson Bacon, papasok. Flickering in pa para makuha ang buhay ni Lanzo. Now it's turtle plus a kill for TLPH. And look at JP. Diba tinatapangan lang niya sa harap? Yeah, medyo awkward din yung engage and Twisted Minds. Down na si Lanzu. Nando yung glorious pathway ni Kaloy pero naiwan si Sean sa likuran. Hinarangan siya ni Sanford with the bravest fighter with the flicker as well. Hindi nakahabol yung mga damage dealers dito from Twisted Minds and TLPH. The numbers advantage from the shortcut, yun yung nagbigay sa kanila ng advantage. Yeah, and napakinabagan din dito yung pagtalo ni Sanford onto Sean. So, misplace agad yung continuous damage sana dito para kay Sean. And looking at that, sabi nga ni Midnight, after the Radiant Armor, pwedeng rumekta ng Blade Armor for Fredry ni Carl. Yun talaga yung pinakailangan sagutin eh, yung damage output. But here Kunat comes yan, boss. Lanzo. Makunat siya, oo, pero kinailangan niyang gawin lahat para makatakas doon. Kasi without Lanzo, kulang na kulang yung Yeah. kupronta para sa Twisted Minds. Ang nakakalungkot dito for Nosha and Sean, no? Kahit mo sabihin natin mag-scale up sila, pareha sila masasaktan doon sa Blade Armor Yep. ni Carl TZ. Even though, ang saving grace naman is meron silang revitalize from the high loss. Yep. So pwede silang bumabad din, katabi ni Kaloy. Ang masama lang doon, bawal sila magtabi-tabi kasi may harit tsaka labo-labo yung TLPH. Matagal lang may portal doon sa mismong loob ng torre para pasukin ang mga members of Twisted Minds. At doon sa likod si Sean, Card. ang hindi na pinapagalaw ang Fraser's Wrath na medyo pag-ganon pa kesa pag-ganon. Kaso nga lang nandyan naman si Sanji para tapusin ang misyon. And si Lanzu, ang ginagawa na lang niya ay titigan at dikitan pero wala silang damage output para sa TLPH. A very nice transition for TLPH and as well as hiwalay agad kapag nakakuha na ng pick-off. Yeah, ganda ng conversion ng TLPH and also yung target selection nila. Tinanong lang kagad ni Carteezy si Sean. Hinayaan na nila yung ibang heroes kila JP and pati na rin kay Oheb. Twisted Minds, again, medyo hirap sila nilabanan dito. Kaya ata yung Uranus. Biglang nag-decide na sige, palagan natin kung makulit sa harapan. Kaya naman bigla na lang natunaw si Lanzo sa kamay ng TLPH. Oh. Although si Sean na, nanonood na yung damage output kahit pa paano. Oo, kaso naramdaman niya rin yung damage niya. Masakit din siya eh. Naramdaman niya, masakit na ako. Ang sakit Oo eh. nga, Nagbabackfire. ang sakit ko nga. At least alam na may pag-asa. Kaso hindi talaga dapat si Carl TZ
yung nakikita nila lagi sa harap. You need to find a way to somehow close off the gap between them and Sanji. Oh, Pero TNT sa taas! May nakita pa sila sa baba! Imbes na Lord na lang sana sinubukan pang kunin ang buhay ni MP The King. Ngayon si Kaloy na lang ang napiling target ng members ng Pathway. pero lumatag ng pathway para humabol. Twisted Minds now doing the move, pero si OM ay sumayaw! Doon bigla sa harap ng tigbalang ni Kaloy at si Lanzo ay mapipilitang umatras na ngayon kaso na energy eruption na doon pabalik. So dito mama at papasok muli. Ngayon si MP The King sa likod manggagaling. Kaso nga lang yun ang damage. Yes sir, si JBA wala kasusisyon. Ay pinatay ng Carlito at si Lanzo ngayon ay naibit na rin. Killings me para kay OM at isa na lang ang natitira sa Twisted. What an entrance para sa DLPH! Ang buong kalan ng Twisted makakakita ng window. Hindi pa pala doon nagtatapos ang clashes. Grabe, may dahilan bakit nirespeto yung friend rin ni Carl nung MSC and hinampas ng katotohanan ni Carl Dizzy Sinosha. One hit lang ng Appraiser's Wrath. Tapos, naton pa tinamaan ang stun ng Bravest Fighter kaya naman wala yung isang makunat ng side ng Twisted Minds. Ngayon pwedeng dumiretso, pwedeng magpatuloy. Kaso Twisted Minds nagpaparamdam ng resilience, nagpaparamdam ng retaliation. Si Sean rather, nasaktan si Sanford doon. Pero si Carl Dizzy hindi niya pwedeng targetin kasi masasaktan din siya doon. Ngayon yung apat na DLPH ay aatras na. Didisiplina ang cavalry. Okay, huge established lead para sa TLPH. 2 clashes in a row, 8K gold lead ang kanilang nailagay. Yeah, ang ganda na sana ng Twisted Minds eh. It started with MP The King dodging the Appraiser's Wrath mula kay Carl Dizzy. After lumabas nung numbers, nag-on your left si Oheb at lumabas yung kanyang Hareth. And nandoon yung sandwich ng Twisted Minds. Kaso hinampas men na Appraiser's Wrath ni Carl Dizzy, yung kalahati ng team ng Twisted Minds, nabura sila sa mapa. And this time, para sa Twisted Minds, nung buo akala natin kaya na, kumakati na, sumasagot na. Pero yung sagot nila, nagba-backfire sa kanila. 1.3k gold lead for Carl TZ. Hindi mo i-imagine na yung Fredrin lamang sa isang Joy. Diba? Lamang talaga siya matchup-wise. Pero in Yeah. terms of gold, usually yung assassin jungler, Tama. yung lamang sa gold. Eto, si Carl TZ, ginawang assassin yung Fredrin. Lahat ng hero na, kahit sabihin mo utility, Oy, oy, assassin oy, oy. sa kamay Uy. ni Carl Dizzy. Pero wait lang. Teka lang. May makukuha si Sanji, napakatapang. And even Sanford, Sansan, onto the front. Twisted Minds ngayon. Tila ba nararatel sa mga pangyayari? May Spear of Misery nako-connecta from Nosha pero I doubt na papasok sila kasi mukhang pwede silang i-kite ni Sanji doon sa pagkakataon na yun. Now Yeah. this time, Twisted Minds, hindi sila makalabas. Namimili ng ingredients sa BP na ship. Glorious pathway nilatag para mas slow down yung Nagantay lang. movement. Pero sabi ni Oheb, wala akong pakialam. Ang ganda nung idea na nilatag pa niya yung Zaman Force kasi para pag dash in niya may pang dash out. Hindi, nakita natin kung paano ka-dedicated. Alright. Yung Pilichu actually covered the macro as well. Hindi lang sila sa micro ngayon na talagang pumupuro, but also onto the macro farm map. Ngayon, checking in onto the Lord itself na kanina sobra din yung dedication ni Cartizzi. Tapos Yeah. na ako sa Lord, tara, habol tayo. By the way, gusto ko lang sabihin para lang maintindihan yung gano'ng kahirap yung buhay ng Twisted Minds. Tapos na yung Radiant Armor tsaka Blade Armor on both the three tank frontliners ng DLPH. Kay Sanford, check. Cartizzi, check. Even yung kay JP, check. As you can see, yung Kimi tsaka Moskov literally repelled from TLPH. Ang hirap ng buhay ngayon for Twisted Minds. They could still defend this if ever na hindi sila mapitasan. Pero there are certain conditions to reach somehow para masustain pa rin yung buhay nila. Si Cartizzi medyo galit Barubal. galit ako sa attack speed. Nag-dominant spice pa. Tapos nag-immortality at this point. Ngayon may concealed play at TLPH. Pasugod. Glorious Pathway ay nilatag ng pagganon para mismo maging slow sa mga members ng TLPH. Kaso, pinapasok na nila si Oheb ang pumatay kay MP The King. Ngayon tutulong and a double kill. Sanford gets another. Nurse is gonna go down. Triple for Oheb. At hindi na kailangan pang tapusin at ubusin dahil yung base na lang mismo ang titirahin. It's gonna be Team Liquid. Philippines throwing first blood. A clean game for the Cavs.